sila, Pastor Noel, dun sa amin, Pastor Duterte, nag-post din ng nag-baptize. So, masasabi ko, wow, harvest time na talaga. So, mayroon ka kasiyahan na ating maramdaman bilang Christian dahil tayo ay kaparty na ng Heavenly Kingdom. Ganun din ang ating naramdaman mga kapatid dahil grabe ang kasiyahan sa langit kapag mayroong kaluluwang lumalapit sa Diyos. Isang kaluluwa lang yun mga kapatid. Paano kung in 5 years, 1,000 souls mga kapatid, no? So, grabe. Grabe ang tuwa mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, sa atin ngayon mga kapatid, parang imposible yun. Pero walang imposible sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Kapag tayo po mga kapatid ay kikilos lang, huwag tayong mangamba. Kapag hahayo tayo, tapos walang resulta, tagalan natin pabalik-balik sa kanila, pero wala pa rin mga kapatid. Huwag lang tayong manghinawa mga kapatid. Dahil ang Diyos na po ang kikilos. Basta ginampanan lang po natin ang ating gampanin mga kapatid. Hallelujah. Hindi na natin yung problemahin. Dahil problema na yun ng Panginoon. Dahil gawain niya yun mga kapatid. Tayo lang po ay nag-participate. Praise the Lord. Hallelujah. So, sabi dito mga kapatid, certainly when a sinner repents and experiences the new birth, it is the time for the church to rejoice. Yun mga kapatid. So perhaps we could compare this celebration to that a newborn baby being born in a lovely family. So, di ba kapag mayroong baby na naisilang sa pamilya, hallelujah, masaya tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Lalo pa to si Amila. Laging sinasabi, ma, dapat may baby na tayo. Sabi ko, manghiram muna tayo doon sa church. May maraming bata doon. Praise God. Hallelujah. Kasi nung bago panganak si Joshua, siya yung mag-alaga. Maalaga talaga siya ng bata. Kaya tawag ni Joshua sa kanya dati, mama. Pag umalis siya, umiiyak yan si Joshua. Pag umalis ako, wala. Hindi yan siya umiiyak. Si Amila yung gusto niya. So masaya mga kapatid kapag mayroong newborn baby sa ating pamilya. Ganon din sa pamilya ng kaharian ng Diyos mga kapatid na masaya din tayo kapag mayroong bagong kaluluwa na iniluwal sa kaharian ng langit. Praise the Lord. So, indeed, the church has rescued another sinner from the punishment of the lake of fire. So, and the new birth experience has delivered from the vices of sin. So, ang church, tayo mga kapatid na naglilingkod sa Diyos, hindi yung building, ay masaya dahil mga kapatid, parang yung isang kaluluwa na naglalakbay patungo sa kapahamakan ay mga kapatid na tawag dyan sa Bisaya kasi nasakgaw. So, nasagip mo mga kapatid yung kaluluwa na papunta na sana sa kapahamakan, pero dahil sa yung mga kapatid ay nasagip. So, napakasaya po yun mga kapatid. Hallelujah. So, another person has discovered the joy of salvation. So, kapag na siya mga kapatid, na-discover na ang salvation, naligtas na siya, nandun na ang righteousness. So, ako nga dati mga kapatid, grabe ako magmura. Kasi yan yung lagi narinig natin sa ating mga magulang, sa ating paligid. So, kada kunting mga kapatid, mura agad mga kapatid. Pero nung na-experience na natin ang salvation, wow, mo na lang ba na mapagulay-gulay, hindi na pala akong nagmura. So, salamat sa Diyos dahil gawain yun ng Diyos. Dahil sa kaligtasan yung mga kapatid, nandun na yung righteousness na hindi na natin nagagawa mga kapatid, yung nakasanayan natin ginagawa nung una. So, at nandun na din yung peace. Kahit pa napakagulo ng paligid
paligid. Pero nandun yung peace sa iyong isipan. Nandun yung mga kapatid. Kasi tinanggap mo ang Panginoon, siya yung Prince of Peace. Peace God. So, nandun din yung joy. So, ang sanlibutan mga kapatid, iba yung joy nila. Pero sa tayong mga mananampalataya, iba yung joy na binigay ng Holy Ghost mga kapatid. Hallelujah. Kahit pa mayroong mga pagsubok, pero may joy pa rin tayong magpatuloy. Praise God. Dahil yun sa gawa ng Holy Spirit mga kapatid. Hallelujah. Kahit pa, grabe ng problema, wala. Left and right na mga kapatid. Pero, praise God. Salamat sa Espiritu ng Panginoon na kanyang binigay sa bawat isa na maramdaman pa rin natin. Hallelujah, na tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. So the church has just found something precious that was lost. So, ganun na lang po mga kapatid na ang langit ay nag-rejoice dahil ang church, ang kanyang simbahan mga kapatid, ang kanyang mga anak ay nakita ang isang napakahalagang bagay mga kapatid. Yun po yung kaluluwa. So next. Dali. Yan. So number 4. Jesus concerned about recovering the lost. So ang Panginoon mga kapatid, concerned siya sa mga nawawala. Sa mga nag-backslide mga kapatid. Concern po ang Panginoon dyan mga kapatid. Hallelujah. So, God created man and woman in His own likeness and image and placed them in the Garden of Eden. So, sa simula mga kapatid, nilalang ng Diyos ang babae, ang lalaki at babae na kagaya ng sa kanya mga kapatid. Likeness. Hallelujah. So, hindi ibig sabihin mga kapatid na yung mga mukha natin, yun yung mukha ng Panginoon. Praise God. Sabihin mo sa iyong kapatid, mga kapatid, salamat sa Diyos na hindi tayo magkamukha. Praise God. So, ginawa tayo ng Diyos, mga kapatid, unique, different from other creature in the earth. So, ang Diyos, mga kapatid, ginawa niya ang tao, uniquely, kakaiba. So, ang ibang mga bagay dito, sinalita lang ng Diyos at nariyan na. Praise the Lord. Hallelujah. Pero ang tao, mga kapatid, ano nila? Next. Ang tao, mga kapatid, ay talagang hinulma pa ng Panginoon mula sa alabok ng lupa, mga kapatid. Hallelujah. So, mula sa pasimula, mga kapatid. Hallelujah. Sa ang tiknot natin ng mga kapatid, elaborate lang natin para ating maintindihan na bakit ang tao, mga kapatid, ay ginawa ng Diyos. Hallelujah. So, una pa man mga kapatid na ang mga anghel, pinanguluhan ni Lucifer mga kapatid, ay nag-reveal din sa ating Panginoon. Praise God. Sabi ng Lucas 10:18 na nahulog si Satanas dito sa lupa mga kapatid na parang kidlat. So yung pagkabagsak niya mga kapatid ay hindi po basta-basta ang hulog na ano lang siya, bumagsak. Basta bumagsak siya mga kapatid na parang kidlat. So kasi ang mga anghel mga kapatid, ang nakaano po sa kanilang katawan ay yung mga brilyante, mga mamahaling bato mga kapatid. Yan po ang makikita natin, kayo na lang po ang bumasa sa Ezekiel 28:13-19. Diyan po natin makikita na ang palamuti ng katawan ng mga anghel ay mga gold, silver, haspi, lahat ng mga bato, mamahaling mga kapatid. So pagbagsak niya sa lupa mga kapatid, wasak yun mga kapatid. Hallelujah. At take note mga kapatid na ang tao, si Lucifer, binagsak ng Diyos sa lupa. At hindi na po mga kapatid, kumuha ng kapalit ang Diyos ni Lucifer na magiging worship leader yung sa langit. Hindi na po kumuha ng worship leader ang Panginoon doon mga kapatid. Hallelujah. So, si Lucifer binagsak ng Diyos sa lupa at sa Garden of Eden kumuha ang Diyos ng lupa at hinulma na tao.
hiningahan upang magkaroon ng buhay. So, ibig sabihin mga kapatid na ginawa ang tao, may purpose ang Diyos. Hindi lang tayo ginawa na basta-basta lang. Kung sa Bisaya ka, may katuyuan ang Diyos nga nung naakadiha. Praise God. So, may purpose ang Diyos mga kapatid kung bakit narito tayo upang mag-worship sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Upang makipag-fellowship sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-worship. So, yun po mga kapatid. Tayo ay ginawa ng Diyos upang atin siyang purihin, atin siyang luwalhatiin. Praise God. So, pero, yan po mga kapatid. Hallelujah. Si Satanas, si Lucifer, dami siyang mga talent. Hindi lang alto, yung boses niya, hindi lang alto, tenor, bajo, o soprano. Hindi lang ganun yung boses niya. Napakarami po mga kapatid. Grabe siya katalented mga kapatid. Pero, nung binagsak siya sa lupa mga kapatid at hinulma, gumawa ang Diyos ng tao sa pamamagitan ng alabok ng lupa. At ang tao ay siyang kapalit na mag-worship sa ating Panginoon. At diyan natin makikita na ang mga tao, grabe ang talent niya mga kapatid. Dahil po yan mga kapatid, hallelujah, na ang Diyos na lumalang. Hallelujah. Praise God. So, yan po, tandaan natin mga kapatid na ang pagkalikha ng tao sa Diyos ay mayroong purpose. Hindi lang mga kapatid na tinawag ka upang umupo lang dyan. Hindi lang tinawag tayo ng Panginoon upang mapakinig lang ng kanyang salita. Praise God, hallelujah. Kundi upang may kapilship ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya. Praise God. So, however, they fail from the intimate relationship with their Creator through disobedience. So, yun mga kapatid, ang disobedience ang dahilan kung bakit ang tao ay nahiwalay sa Diyos. So, yun mga kapatid, dahil ang tao ay nahiwalay sa Diyos, ang Diyos ay may plano na po. Hallelujah, mula pa sa pasimula, ang Diyos ay may plano na ng dakilang pagligtas mga kapatid. Hallelujah. So, they were not the only one who suffered loss. However, for God lost fellowship with Him as well. So, yun yung unang kamatayan mga kapatid. Meaning kasi ng death is separation. So, nung na-disobey na ng ating mga magulang ang Panginoon, yun yung na-separate ang tao sa Diyos. So, death, spiritual death mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, yun mga kapatid, alam na po natin na ang purpose na kung bakit tayo ginawa ng Diyos. Praise God. Hallelujah. So, sinerge ko pa ito mga kapatid dahil ang pag-worship natin sa Panginoon, hallelujah, ay hindi lang isa lang ang purpose mga kapatid o benepisyo na makuha natin. Hallelujah. Sa spiritual, ito ay tayo ay, mga kapatid, magiging close sa Panginoon. Hallelujah. Pero sa physical na para mga kapatid, ating nalalaman. Hallelujah. Dahil, ko ito mga kapatid. Nag-search ako. Yung pagtaas pala ng ating kamay mga kapatid, hallelujah, ay makakatulong sa ating physical na mag-circulate ng mabuti ang ating mga dugo. So, talaga ng plano ng Diyos. Praise God. Yung pagpalakpak ng ating mga kamay mga kapatid, hallelujah. Ang din niya mga kapatid ay ma-circulate ang dugo. Hallelujah. At maglabas siya ng happy hormones. Praise God. Kapag may problema ka mga kapatid, palakpak lang. Palakpak lang. Purihin lang natin ang Diyos mga kapatid. Kaya pala, inutusan tayo ng Diyos mga kapatid na purihin siya, gamitin ang mga party na nasa ating katawan mga kapatid. Dahil hindi lang pala ang Diyos maka-benefits, hindi lang ang spiritual na part natin ang maka-benefits, pati yung physical. Hallelujah. So, konektado kasi sa ating mga palad, lahat ng part ng ating katawan. Kaya kapag pumalakpak tayo mga kapatid, naglalabas
ating hormones. So, ma-circulate din ang ating dugo. Praise God. So, yung hormones na yung tinatawag na endorphins. Yun po mga kapatid. So, ang paglundag din mga kapatid, nakapag-circulate siya ng dugo at nakapagpalakas ng buto. Hallelujah. At nakapagbigay tibay ng ating baga. So, yun po mga kapatid. Kaya sa ating pagsamba sa Diyos, huwag lang tayong tumayo lang. Praise God. Gamitin natin ating kamay, itaas sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag tayo magkaroon ng kalakasan. Hindi lang kalakasan spiritual, kundi kalakasan sa ating pisikal. Praise God. So, yun po mga kapatid, no? Napaka-grabe talaga ang plano ng Diyos. So, ma-amaze ka na lang mga kapatid. Hallelujah. Kapag ikaw ay mag-aral mga kapatid ng kanyang salita. Praise God. So, the entire Bible is all about redemption. So, kung mababasa natin ang Biblia mga kapatid mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament mga kapatid, hallelujah, ang makikita natin ang plano ng Diyos sa pagligtas. Praise the Lord. So, the entire Bible is all about redemption, a dramatic saga of God recovering the humanity from their fallen state. So, mula sa pasimula mga kapatid, na si Adan at Eva mga kapatid ay nag-disobey sa Panginoon, doon na po sinimulan ng Panginoon ang pagbubog ng dugo. So, sa isang hayop mga kapatid, so from the animal blood that God shed to obtain the skin-sewn garments to cover Adam and Eve's nakedness to the cruel cross of Calvary. So, the Bible is a story of redeeming something precious that was lost. So, ginawa na ng Panginoon mga kapatid, hallelujah, nung kinuha niya yung skin ng hayop mga kapatid upang itakip sa kahubaran ni Adan at ni Eva mga kapatid, ay napupuno doon ang dugo mga kapatid at hanggang sa New Testament. Hallelujah. Ang Diyos na po mga kapatid, mismong nagpaka-tao mga kapatid. So, meaning, nagpaka-tao. Dahil tao ang iligtas niya. Hindi po siya nagpaka-hayop. Dahil hindi naman po hayop ang iligtas niya mga kapatid. So, praise God. Napakabuti ng Diyos mga kapatid dahil sa ang kahihiyan ng tao, ang kahubaran, ang kasalanan, ay inako po ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Grabe po mga kapatid ang kanyang ibig na ang tao dapat umangkin kung ano yung kasalanan niya, dapat siya yung magbayad mga kapatid, pero hindi. Grabe yung pagmamahal ng Diyos. So, hindi mo masukat mga kapatid kung gaano ka kamahal ng Panginoon na sa ganung sitwasyon, siya ay nagpakamatay mga kapatid para sa iyo at para sa akin mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, throughout the Old Testament, there was a longing for rescue that Jesus fulfilled when He gave His life at Calvary. So goes the story of His search to find the lost. So, ganun na lang po ka-importante ang kaluluwa mga kapatid na binubo pa ng Diyos ang kanyang dugo mga kapatid. Hallelujah. Para tayo ay hindi makapunta sa impyerno mga kapatid. Praise God. Next. 5. The church also concerned about the lost. So, tayo din po mga kapatid, bilang iglesia ng Diyos, hallelujah, tayo din po ay concerned sa mga nawawala, sa mga backslider, lalo pa sa mga hindi pa nakaalam sa salita ng Panginoon. Dahil nahiwalay sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakasala mga kapatid. So, dapat mga kapatid na hindi lang ang Panginoon ang concern sa mga nawawala, pati ang iglesia. Dapat ay magiging concern tayo mga kapatid. So, makikita dapat yung nakaupo dyan sa dapat mahanap natin mga kapatid. So, the woman swept the house as she diligently searched for the lost coin. So, ang babae
kapatid. Diligence yan mga kapatid na nagwalis upang mahanap niya ang sambagay na nawawala. Likewise, believers should realize that their search for lost humanity will sometimes stir up the dust. So, yun po mga kapatid, no? Certainly, it is worth fighting through the dirt of grains of sins against to get the treasure of the hunting sinner. So parang treasure hunter, yung mga anak ng Diyos, yung church mga kapatid, yung mananampalataya sa Diyos, dapat magiging kagaya tayo ng treasure hunter. So alam nito ni Brother Jomar, kasi meron silang minahan. So, di ba Brother Jomar, kapag maghanap ng gold, hindi lang yung pumunta ka doon at kinukuha mo lang yung mga gold, hindi. Dapat hinuhukay pa. Ganun mga kapatid. Ganun yung gold. So, ang ating kaluluwa mga kapatid ay precious. Hinuhukay pa. So, yung mga nawawala, siguro natabunan ng kasalanan. Natabunan ng dust sa mga kasalanan mga kapatid. Hallelujah. So, kinakailangan natin mga kapatid na walisin. Kinakailangan natin maghukay. Hallelujah. Upang atin silang makaplagan. So, para atin silang matagpuan mga kapatid. Hallelujah. So, ganun mga kapatid ang paghahanap na hindi lang isi-isi lang mga kapatid. Marami ang pagsubok sa mga, alam ito ng mga naghahayo. So, mayroong rejection, pumupunta ka doon, busy sila, tapos yung iba pa, pinabagsakan ng pintuan, ang yung iba pa, parang kinukontra. Ganun mga kapatid. Grabe mga kapatid, no? Grabe ang difficulties. Hindi easy mga kapatid, hallelujah, ang paghahanap sa mga nawawala. Pero mga kapatid, hallelujah, gawain niya ng Diyos. Mag-participate lang po tayo at huwag lang po tayo maghimagod sa paggawa, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa tamang panahon, tayo po ay mag-aani sa ating mga ginagawa. Praise God. So, getting involved with people always lead to difficulties and problems of various sort. So yun po yung sinabi ko kanina na mayroong mga difficulties, may mga problema mga kapatid. Hallelujah, matagal mo nang hinahayuan pero hindi pa rin madala-dala sa simbahan. Praise God. Yun yung mga difficulties ng mga Christian, mga kapatid na humahayo. Pero go lang mga kapatid. Praise the Lord. Nariyan naman ang Diyos na hindi tayo pinapabayaan. So, some will reject the gospel, yung mga kapatid, and even fight against our effort while others come to the truth and then suddenly turn away. So, merong napakatagal mo nang pumunta doon pero hindi madala-dala sa paglilingkod at meron din namang nadala pero saglit lang. Ito naman ay mawala. Kapag may problema o natitisod, bigla na lang nawala mga kapatid. So, we should realize the opposition and rejection. So, nariyan talaga yan mga kapatid. May mga opposition, may rejection. So, part yan mga kapatid. Hallelujah sa proseso. Is part of the process of soul winning. So, yan lang ang isipin natin mga kapatid. Kapag i-reject ka, proseso to ng soul winning. Praise God. Kapag kinukontra ka, mga kapatid, tanggapin lang natin dahil ganyan talaga. Hindi madali mga kapatid ang pag-soul win. So, the searching woman is led along in order to sit in the dark corner of her humble abode. Similarly, the church must turn on the light of God's Word and the power of the Spirit. So, ganun mga kapatid. So, kapag tayo maghahanap ng mahalagang bagay sa mga sulok-sulok na kailangan natin i-turn on ang ilaw mga kapatid upang makita natin ito.
So, ganun din tayo pag maghayag mga kapatid. I-turn on natin ang ating ilaw. Ano po yun? Yung, dapat, meron tayong, yung Word of God. Kasi sinasabi ng Psalms 119:105 na ang Word ng Panginoon siyang ilaw. So, siyang nag-guide mga kapatid. So, yung Word na yung mga kapatid na ilaw sa ating mananampalataya ay sindihan natin o ipailaw natin mga kapatid upang makita nila mga kapatid ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So sa pamamagitan ng mga kapatid ay kahit hindi ka pa nakapagsalita sa kanila, nakikita na nila sa iyong buhay. Praise God. So nakapag-sulwin ka na kahit hindi mo pa sila nasabihan mga kapatid kung ano ang gospel. Pero sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa, umiilaw ka. So, nakikita nila ang kabutihan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. So, ilawan lang natin mga kapatid ang ating buhay sa pamamagitan ng sa pakinig ng salita ng Panginoon at sa pag-apply nito mga kapatid araw-araw. Praise God. So, hindi makilala lang tayong Christian kapag nasa loob tayo ng church, kapag sa labas na parang gano'n na rin tayo sa labas mga kapatid. So, kinakailangan na hiwalay tayo mga kapatid. Kinakailangan maiba tayo mga kapatid. Hallelujah. Na makita, na mag-reflect si Jesus sa ating buhay. Kaya nga po, tinawag tayong Christian upang sundin natin kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon. So, Jesus' stories reveal that the one sheep was lost because of its own carelessness. So yung pala mga kapatid, ang sheep na nawala dahil yon sa kanyang carelessness. Hindi yung dahil sa kanyang pastol. So, siguro, grabe na yung preaching ni pastor, grabe na yung turo sa Bible study, hindi pa rin nakinig. So, kaya madaling matisod at madaling mawala. Kaya yun, mga kapatid, nawala siya mga kapatid. At hindi yun kasalanan ng isang tagapag-alaga at kasalanan yun ng lost sheep. But the coin was lost due to the owner's carelessness. Ito mga kapatid. Yung coin na nawala mga kapatid, hindi yung kasalanan ng coin na nawala siya. Ang may kasalanan daw doon mga kapatid, ayon dito sa nakasulat, ay kasalanan ng owner. So, malaki ang ating part mga kapatid, hallelujah, sa pagkawala ng mga kaluluwa, lalo na yung mga bagong ipanganak sa kaharian ng langit. So, dapat tayo maging careful mga kapatid, hallelujah, sa pag-alaga sa kanila dahil sila pong mga kapatid ay bata pa. Matisurin pa yan mga kapatid, lagi pa yan nadadapa. Hallelujah. So, kinakailangan ang owner na marunong umalaga upang ito ay lumakas. At kahit anong pagkadapa o anong mga problema, anong mga pagsubok, anong mga kasura na makikita na dahil naalagaan ng mabuti, hindi na yan, madapa man yan, at babangon din yan. Ilang bisis niyang madapa, ganong bisis din siya babangon dahil naging matured na siya, naalagaan siya ng mabuti. So, kinakailangan po mga kapatid, tayo mga kapatid ay mag-ingat po upang hindi tayo ang kadahilanan ng pagkawala ng mga bagong mananampalataya dahil nakakatakot po yun, sabi ng Matthew 18:6. Nalagyan ng batong gilingan ang liig natin mga kapatid at itapon sa dagat. So, nakakatakot yun mga kapatid. Kaya, mag-ingat din tayo mga kapatid para sa mga baguhan na naisilang sa ating Panginoon. Hallelujah. So, it is a sobering truth that we could be the influence that causes the person to be lost. So, while using caution not to be take a parable too far, the coin have the roller image